Din alam basta gawin mo lang ganyan. Yan, ganyan. Oh, oo eh. Parang maganda yun. 1, 2, 3. Pero dahil may lag, yung sa'yo, mga 1 second bago ka na tamaan nung sampig, Kasalanan ng gobyerno. PLDT. Lahat na lang kasalanan ng gobyerno. Yan. Sa paglalakbay sa buhay at kailangan mong kasabay, mga kaigang aakbay na ilabas ang liwanag na taglay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. Very ano tayo doon, Backstreet Boys. Pero pa tayo naka-black. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound with Dane and Kulay. This is Homebound Kinang ginugulo-gulo yung with buhok. Dane and Kulay. Hello! This is Homebound. Hello. Ayan. Okay. Welcome to the #1 podcast in Quezon Province. Char. Oh, kapatid, as per tradition. Dane, knock. Ano? Who's there? Bayad po. Bayad po, who? Manong driver! Touch! Ang dami kong energy today. Gets mo ba? Gets mo yung joke Hindi. ko? Hindi ko na-gets, pero na-catch ko. Alam mo yung di ba pag nakasakay ka sa jeep, parang lahat ata may experiences yung dalawa lang kayo tapos malapit kayo dun sa pinto tapos magbabayad. Wala kang mapasahan, ipapasa sa'yo yung bayad. Sabihin mo, catch! Yan, mayroon talaga mga bagay na like sa work, no, pag minsan na sila yung nagbabayad pero ikaw yung nagde-deliver. Ay, ang lalim naman agad. Agad-agad. Simulan natin to sa lalim. Agad-agad. Oo, sa lalim Yes. agad-agad. Pero yun, congrats kapatid! Saan? Episode 3 na. Woo! Episode 3, everyone. Maraming Akalain salamat. mo yun, nakaabot tayo sa episode 3. Yes. Welcome again to Homebound with Dane. Welcome again to the #1 podcast in Quezon Province, Homebound with Dane and Kulay. Ay, mali. Ulitin natin. Homebound with Dane. And Kulay. Woo! Yay! Ayan. Yes. Ano ba ang ating pag-uusapan today? Yan ang Anong chika mahiwagang natin? tanong. Anong kuda? Last week, sumakay na tayo. Di ba? First episode, pauwi na. Tapos last week, sumakay na tayo. So ngayon, bayad-bayad na. Yan. Ano ang ating mga binayaran sa ating mga pag-oo? Magkano? Saan? Paano? Kailan? So, Shucks. mga kwentong halaga. Yan. Well, kaya ba natin to? G, itawid natin. Sige. Dahil alam natin yung bayad. Oo, marami tayong bayarin. Lahat na lang. Bawat galaw ay may bayad. Yun ang topic ng ating debrief today. Mga pagbabayad, mga bagay na binayaran, mga bayarin, pwede rin. Mga babayaran? Ayan. Oo, mga babayaran mga binayaran? Mga Yes. bayad na? Oo. Ayun. Pero ikaw, naalala mo ba kapatid yung mga panahon na tayo ay bumabiyahe? From UP or from Cubao to, Quezon, from Quezon to Naalala mo pa kung magkano ang pamasahe? Parang basta ang tanda ko, sa baon ko, parang 500 yung budget sa biyahe, back and forth. Sa pamasahe? Parang ganon. Oo. Oo, Parang kasi usually ang biyahe mo ay parang nagdadalawang sakay ka no? Kasi naalala ko pag umuwi tayo, bumaba ako sa kasama Kalumpang. Or minsan Alas sa makatulog ako. diversion. Or Pag minsan sa nakatulog- diversion. Oo. Nung unang panahon na pwede pang bumaba sa diversion. Di ba? Pwede Hanggang pa ngayon naman, bumaba pwede ngayon. pa rin bumaba. Oo. Ayun. Naalala ko true. yun kasi kapag bumababa tayo ng bus,
Kasi 'di ba yung Terminal Patayabas? So, talaga namang Yes. nagbabalik tanaw. Ayan. So, Visualize. yung Terminal Patayabas 'di ba, yun ay yung meron tayong ano, may moment tayo na maggaganon Diversion. tayo. Maggaganon Oo. tayo. Ako papunta Kasi ako dun sa palusina ka eh. oo, Pag pa-Lucena gulang-gulang. ako. Ikaw papunta ka dun sa Terminal Tayabas. Patayabas. Ayun, Yes. naalala ko. Kaya akala ko lagi kang sa Lucena dumadaan. Sa bus naman ngayon ay ano na, 'pag lumulubas ako, Mhm. 310. So, nung time natin, Hmm. actually, I did some research. Parang nung time na 2007, 2008, nasa Mhm. mga 190 something yung Tama. pamasahe. Tama, mga Yun. gano'n nga. Kasi nga tanda ko 500 yung budget back and forth. Kasi from, from baba ng terminal sa Cubao, Hmm. Camias, lilipat ng jeep or taxi or whatever papuntang UP. So, ikot fare. Do you remember nung magkano nun ang dumating ka? 7? Do you 6? remember? Parang Parang mga 6 or gano'n. 7, no? Oo. Usually ano siya, 'di ba, parang mas mababang price siya compare dun sa regular na rate kasi Mm. nasa loob ka ng UP. Iba Shucks, rin parang ba mga yung presyo 7 ng nga ano? 'no? Iba rin ba yung presyo 'pag galing kang Philco papasok, kaysa 'pag iikot ka lang o same? Magkaiba, magkaiba. Magkaiba din yung presyo ng papuntang Katipunan Oo, or iba from rin yun. Katipunan to inside UP, ayan. Hmm. Pero malalaman natin kung tama 'to 'pag may nag-react. Kung mali 'to 'pag may nag-react. Oo, Ayan, so kung nakikinig hindi po ka kayo at kayong mga pakiabisuhan taga-UP, kami, pakiabisuhan kami kung ano ang pa-update naman. pamasahe o kung totoo bang ano, magkakaiba ng pamasahe at nakalimutan na ng inyong mga tito, Yes. tita. Wala kasing ano yun, eh, wala kasing 'di ba, kasi nga jeep, wala namang mga tiket-tiket unlike bus, 'di ba? Speaking of ticket, may memorable ticket stories ka ba? Ticket, ako gusto ko Nakwento ko na from yung first akin, eh, nung episode. sa episode, yung memorable 1, 2, 3 moment ko. Oo, yung mga accidental 1, 2, 3. Oo, pero ikaw, meron ka ba? Ticket, ako talaga fascinated ako dun sa skills, 'di ba? Yung skills ng konduktor na parang talagang tsak, 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 na Oo. gano'n pa rin ba? Pina-punch pa rin ba ngayon yung ticket? Kasi parang nung medyo 2015, medyo meron ng mga digital, eh, 'di ba? Yung parang Mm. resibo na lang lalabas, ganyan. May mga naabutan ko na rin yung digital, pero for some reason, parang bumalik na ulit ang mga tao, ang mga bus companies sa takatak, takatak, Takatak. takatak, oo. Kasi gano'n pa rin sa Hmm, Jackliner. Uy, hanggang ngayon. Jackliner baka naman. Oo. Oo, or the Jackliner, anong num tagline nila? Charot. shucks, "Babiyahe ano nga ba? kayo, iuuwi ka ata." Parang gano'n 'no? Teka, i-search natin 'yan ng mabilis, Jackliner. Yes. Teka lang, "Iuuwi kita." Gano'n, parang gano'n ata yung tagline nag-panic nila. tuloy. Ayan, ito ang kanilang tagline, "Bringing you closer to home." Oh, 'di ba, Oh, 'di ba? homebound na homebound. Homebound na homebound, Baka gosh. Ayan, naman. baka naman sa mga kinauukulan ng Jackliner. Yes. We're At the para number rin 1 maipaliwanag podcast in nila, 'di Quezon ba? Province. Yes, Hmm. char. Para rin Oh, maipaliwanag nila, ano? ano na ba yung ano, bakit sila bumalik sa pagpa-patcher? Charot. Oo, tatanungin natin. Oo. Ayan, Kasi kailangan kung talaga ng focus. bakit. Tsaka iba rin yung skill nila. Apart from punching, yung talagang habang gumagalaw, you're punching the right, 'di ba? The right holes. Right holes. Yes. Yung sukli Yes. din, kasi pag minsan hawak nila yung pera mo, hindi ka pa susuklihan, tapos naaalala nila. Although of course, meron din ako experience na parang nadalahan ako. Pero parang most cases, probably 80-90%, naaalala nila kung sino yung Sino yung susuklian mga at dapat suklian. oo, at Oo. magkano. Sana all. Ako suki ako sa ganyan, eh. Bakit? Bakit kasuki? Eh, kasi, yun nga, sa makakalimutan. Yung nagbibigay ng 1,000 sa 3:00 ng madaling araw. Siyempre Oo, wala syempre pang wala silang pansukli, 'di panukli. ba? Oo, wala pang pansukli si kuya. So, ayun. Tas siyempre makakatulog na tayo. Mm. And then Magigising na si paggising natin, turbina.
Oo, gigising tayo ay, hindi nasa ano na, nandun na sa bababaan. Tapos bababa na ako kasi Haba ng hindi tulog ko mo, na ako undisrupted. REM ka talaga kasi dun, nga sis. kinumpleto ko yung 8 hours of 8 sleep ko sa hours. bus. Eh, siyempre ang aga-aga nating lumuwas, 'di ba, True. 3:00. Oh, ayun. So, siyempre matutulog tayo. Ta's gising na natin nun sa may ano na, sa Magallanes. Oo. Ayun, LRT so kasi yung dahil sinakyan mo 'pag Magallanes. oo, Ay hindi, nung oo, nagwo-work ka na? Buendia. Mm. Ayun. So, dahil 'pag sumigaw na si kuya na, "Magallanes, Magallanes, Magallanes," ayan, o 'di Tatakbo panic ka ka na naman kasi pababa. kakagising mo lang, 'di ba? Ulirat mo, Siyempre kina-capture mo o pa yung oo, kaluluwa mo. oo, ta's dadalhin mo yung mga ano, kukunin mo pa yung gamit mo dun sa ano, overhead, ayun. Mm, So, mm. kaya nakalimutan mo ng kunin yung sukli, ayan. Marami akong ganiyang ano, experiences. Oh, Ayun, bakit so kasi tayo ano, nagbabayad ng sobra-sobra ano, hindi tayo true. At nagbibigay ng eksakto lang. yung 'di ba, gano'n talaga sa buhay 'pag minsan nagbabayad ka ng sobra-sobra tapos kaya ang ending hindi ka nasusuklian. Kasi too much, eh. Yes, oo. So, sino may kasalanan? Tayo ba o yung hindi nagsukli? Buti nga buti nga hindi pa ginagawa ng bus yung ginagawa sa grocery store. Yung susuklian ka ng Ano yun? candy. Yung susuklian ka ng candy, tandaan mo yun 'pag 'di ba may mga putal-putal, ta's one Oo, time yung yeah. nanay ko 'di ba nakatira kami sa ano, sa tapat ng isang grocery store, wag na natin alam naman ng mga Hmm. tao yun kung saan Hmm. gano'n. Ta's lagi siyang sinusuklian ng candy. Ang ginawa niya, inipon niya yung candy, ipinambayad niya. In fairness din naman kay tita ano, Oo, kasi sabi niya pala 'di ba pera yun, palaban. eh. True, Oo, pera yun, oo. eh. Yeah, at saka Pera very na ano naging siya, candy very pa. oo, very very visual, very visual yung ano, yung datingan ng paghihigante. Oh, dahil sinuklian mo ko ng puro candy, ibabalik ko rin sa'yo na puro candy. Oo, parang kumbaga sa mata sa mata, ngipin sa ngipin. To candy sa candy. In fairness, clap, clap kay tita. Oo. Ano yun, advice yun sa mga napapagod na, sa mga taong laging sinusuklian ng candy sa kung saan man. Tapos ano, Mm. next time bumili kayo ng candy lang ang Pag pambayad. oo, ta's gawin niyo din yun. Pag sinusuklian kayo ng candy, Bayaran niyo rin ng candy. balik niyo rin, candy din. Oo. Ang funny nun. Ang daling i-imagine 'no? Kasi Oo, nga visual. oo, oo. Magkano, ₱2? Teka, 4 na candy kasi salapi yung isa. Pero magkano ng candy ngayon, kapatid? Hindi ko ba alam, hindi kasi ako ma-candy. Pero baka mga ano, piso, Parang dalawang dalawang piso. Oo, grabe yung ₱2, V-Fresh, 'di Oo ba? 'no, so imaginin mo kapag may ₱2 kang sukli, speaking ka ng Sa V-Fresh. Anhin ko 'to. 'Di ba? Yeah. Instead na ipandagdag mo dun sa ano, ₱11 mo na pambayad sa jeep, hindi naman tatanggapin Oo. ng jeep yung 11 plus V-Fresh, 'di ba? So anong currency po natin? Candy? Kung panahon ng nung ano, kung nung panahon ng Hapon ay may ano, may mga Mickey Mouse money, Oo, ngayon may candy oo, money. candy money. Ay, ang funny nun. Ayan, Pero 'di ba parang hmm, ang ganda lang metaphor nung pagbabiyahe ng ticket, ng bayad ng sukli. Na parang when you get your ticket, you know, it means like hmm, you make an investment on yourself. 'Di ba ibig sabihin, you entered into something kaya parang may resibo, ganyan. So you're true. putting in cost kasi bibigyan ka lang naman ng ticket o ng resibo kapag nagbayad ka. In the whole process of it, ang gandang metaphor na you're giving yourself permission to reach your destination. All and Yeah, all, through and through. with the bayad that you made, right? Yes. So yung mga previous episodes natin 'no, binigyan natin ng idea ang ating mga listeners ng ating mga journey. But of course, yung mga journeys na yun, meron tayong mga binayaran. Ayan.
Ikaw kapatid, Mm. Mm. paano mo 'to irerelate sa iyong buhay-buhay? Yes, mga trade-offs, Ready ka na gano'n ba? ba? Yung parang Oo. so, actually, nung ano kasi hindi, Oo. feeling ko, isa sa mga kwento na talagang parang for the longest time, di ko siya masyadong kinukuwento, but like Mm. one biggest investment probably, bayad na I did for myself is una is to dream. Parang nung naaalala ko, my parents would always ask me after I graduated college, like, "What's next?" 'Di ba? "What do I wanna do with my life?" And parang I've never answered it with a profession na parang gusto kong maging gano'n, gusto kong maging ganyan. I've always answered Hmm. it na parang gusto kong mag-aral abroad. Pero I've Hmm. never it was just an intention. It was just a dream, Hmm. no plans. It was just an objective in my head. Until one thing that really that's a turning point that changed my life is when I uprooted myself, moved to, I always say that I packed my life in a 30-kilogram suitcase Hmm. and Mm. then journeyed to the other side of the world, the place I've never been to. Because an opportunity, scholarship came, an Mm. opportunity to study here came. So, yun, it was a big sacrifice. Kasi una, hindi naman tayo mga nepo babies. Like, alam mo yun, yung hindi tayo talagang laylayan talaga na walang-wala. Pero Oo. hindi rin tayo sagana na may sobra-sobra. Yung Yeah, sapat wala lang. tayong generational wealth. Wealth. Yes, Wala to be tayong able to generational wealth, yeah. afford to study abroad. So, ano ba yung, siguro, like, konting kwento lang of how the whole Kulay going to London journey started. So, I applied for the program, kasi ganun usually, Europe or UK, you have to apply for a program before ka mag-apply for a potential funding / Mm. scholarship. So, I Mm. applied dito sa to my university, which was like University of the Arts London. Tapos parang specific college ko, Central St. Martin's, ganyan. And then, apply ako doon, wala akong, apply lang talaga. Actually, it happened out of, because one time, naglalakad kami sa Ayala Museum. Tapos parang parang may nag-workshop, join kami dun sa workshop, tapos apparently, workshop siya ng parang from the university here to the Philippines. Parang, alam mo yun, to introduce Yeah, the parang university. may parang mga study abroad programs, Yes, yeah. yes. Mm. Pero ito specifically, University of the Arts London, na parang hindi namin alam. Pero ito na yung sinasabi nilang luck is when you ano yan, yung parang experience and the opportunity came, you match it. Nun, Yeah. hindi namin alam na may ganun, pumunta lang kami. Nakita namin na doon, okay, pasok kami. Tapos, nagkataon na during that time, may iPad ako, nandun lagi yung portfolio ko. It's always with me because I draw everywhere I go with my iPad. So, nung dumating doon, parang may pa-workshop, art workshops, creativity workshops sila. And then, parang merong counselor na sabi, pwede mo ipakita yung workshop mo. Magsasuggest sila anong programs available, kung saan ka pwede ganyan. And then, dahil meron ako ng idea na, okay, UK is a possibility to go to, I applied for it. And then, natanggap ako. Luckily, natanggap ako. And then, during my interview, isa sa mga tanong niya, how are you gonna fund your studies? Tapos, yun nga, hindi naman nga tayo nepo babies. Sabi ko, I'm hoping to potentially find an external funding, a scholarship of sort, and all. So, okay. So, natanggap ako. Tapos parang dumaan yung a couple of weeks. Walang, I learned that I got accepted. Walang nangyari na parang, parang dumating yung point na parang walang funding na pwedeng applyan. Ganon. Tapos natanggap ko na sarili ko na at least alam ko yung body of work ko as a creative. Caliber siya ng na-validate. Oo. Ng Sabi bongga. ko, kasi lagi siyang nasa top 3 arts and design university in the world. And I felt like, oh my God, my portfolio is of that quality. So, okay na ako doon. Ganyan. So, until an opportunity to apply for a scholarship came. And then, ayun, nag-apply ako. I got it out of like hundreds of applicants. They were like funding 10 scholars all over the globe. And I got one of them. So, that opened the door. Punta sa UK. Kaso nga, dahil nga hindi tayo nepe baby, wala tayong extra stash. Wala tayong sobra. During the time I was teaching in UP, so
technically I'm just earning 22 to 25K a month na sapat lang mm. para mabuhay. So wala Yeah. talaga rin akong ipon, ganyan. Tapos yung scholarship only covers for the school fees. It doesn't cover the Yung allowance. living expense. Yeah. Oo. So, nung Bahay, ginawa? pagkain, So, nung ginawa tirahan. mo? So, nung What did panahon you na yun, do? feeling ko, parang nanalo na ako ng loto. Kasi shit, especially nung pagbago ko pa ng punta abroad, lagi ka nagko-convert eh. Kasi shit, ano yun, parang, ano ba yun, magkano ba yung, ano na yun, parang 30 o 40,000 worth yung funding. Pero pang tuition fee siya sa school. So, parang million yun in pesos. Sabi ko, oh my God, nanalo ako ng loto. Pero unfortunately, dahil I still need to show some money para makapunta rito na I could afford to live here. Na parang To show give that up you ko na can support, no? You can support yourself. myself, yes. So I gave that up na parang hindi naman mangyayari, wala naman akong, kasi parang ang kailangan ko almost 1 point something million na show money. So parang wala namang mangyayari kasi wala naman akong ganong halaga. And then suddenly out of the blue, like kaya I always say that my parents, my mother is ko talaga siya, guardian angel ko siya. Parang she made things happen, asking for some help here and there, family, relatives, and they put in all the money and they put it in the bank. Kasi it has to be in a bank. You know, as probably a lot of people would know, pag mag-a-apply ka for abroad, it has to be in a dollar account or something account in the bank for almost 28 days na hindi mo siya nagagalaw. So parang lumalapit na yung deadline ng kailangan ko na makarating if I recall it correctly, parang I have to be in the UK October 2, or else I forfeit everything. I forfeit my place in the program and I forfeit the scholarship. So yun, parang walang nangyayari. It's super close to the date. So feeling ko hindi na talaga mangyayari. So parang Hindi talagang naaabot. tinatanggap. Oo. Oo, tinatanggap mo na. Tanggap ko na talaga. Na parang pakonsuelo di Bobo nga, di ba? Di ba? Parang pakonsuelo di Bobo na at least yung level nung work ko. Ganun na lang. Tapos nung 1 month na siyang na ganun, parang 1 week na lang yung natitira that I need to be here. So kailangan ng pambayad ng pang-expedite ng visa. Ganyan. So yung expedite ng visa, ibig sabihin, pag nag-apply ka ngayon, you could have your results sooner. It means you will have your visa sooner. And that's what I needed. With a cost. But it comes with a cost. Kasi ang normal, parang processing during that time, parang a month or so. So pag na-expedite ka, pwedeng within the day, pwedeng within a week. So depende. Lumiliit na yung time ko. Wala na akong panahon kasi mag-October 2 na. Ganyan. Tapos hindi ko naman nga magagamit yung pera dun sa Sorry kapatid. bangko. Kinakabahan ako dun sa kwento mo. Parang hindi ko pa alam yung nilalamig ako. Intense. Ba't ganun? Intense. Intense. Parang makakarating ba siya noon doon? Hindi ko alam. Tanga. Pero sige. Natatawa lang ako kasi kaya pa ganun. Malamig pa dyan? Malakas pa aircon? Charot. Medyo napalakas yung aircon. Okay. At least parang sige, feeling mo nasa London. So, ituloy mo. Nakarating ka ba? Wait, meron pang konting hiccup kasi 1 week na nga, di ba? Ganyan. So, wala. Tapos, ito na yung mga bagay na you said yes in the past. That is like, kumbaga binayaran mo na noon, na biglang dumarating na lang out of the blue ngayon. So, ang nangyari, naglalakad ako sa Mega Mall. Like parang out of the blue, bakit ako naglalakad? Parang pabalik ako, may work ba, may ako, racket ako or something. Lakad ako sa Mega Mall. Then I bumped into an parang katrabaho, project manager ng isang project namin with an international organization. Sabi niya sa akin, Ulay, na-approve na yung kagagaling ko lang doon. Kaka-approve lang na-release na yung budget natin. And I think if I remember it correct as well, I needed 15,000 to expedite my visa application. Binigyan niya ako ng cheque, 15,000 pesos. So, nung moment na yon, doon na-lift yung spirit ko na, oh my God, I don't know where it's gonna go, I don't know what's gonna happen, but I know the universe has my back. Then I forgot, pagpunta ko nga pala rito, kailangan ko ng tirahan. Kasi nga parang kumampante na ako na hindi naman mangyayari. So, kailangan ko ng tirahan. I Googled research saan. Dahil closer the date, mga mahal na. Like,
ang nangyayari, parang usually, parang ang normal student accommodation would cost like 1,000 or more pounds a month. So wala naman titirahan. Tapos parang dahil nga si mother, dati kasi ang dami kong kwento patawad. Paparenta kami ng pocketbook. Yung isa sa narenta sa amin ng pocketbook, parang kaibigan na, family friend na kasi madalas siya and everything. And then parang yung best friend ni family friend, merong nagtatrabaho here. So that's parang yun yung connection. So nung dumating ako rito, I stayed with them first and in the hopes of I'll move sometime after. But then we built a relationship like they're still very close to me, almost my second family here. Na parang I stayed with them the whole time. Pero imagine mo yung last minute na walang titirahan, sabay biglang may titirahan. Yeah. Shocks. And then, ang ganda. Tapos, sige, meron pa. One last na. Kukunin ko lang dun sa, if you've listened to our first episode, I've mentioned about the flight na brought me here and brought me back home to the Philippines. Yun na yung moment na last minute kami bumili ng ticket, parang 1 day or 2 days before I fly here. And then that happened. So parang yun yung parang ibinayaran mo ng yung the whole story is a whole parang a lengthy moment of uncertainty. Pero parang the universe always has your back as long as you do the work. Ito yung nababanggit natin sa podcasts na previous episodes na you just have to keep doing it because the right time would come. So like, have I not done my creative portfolio? Have I not continued creating? I wouldn't have the portfolio nung nakarating ako sa Ayala Museum. Yeah. Diba? Have I not pursued on the process and have I given up earlier? Wala, hindi ko na makakasalubong si girl sa Mega Mall for an experience fun. 15K. Yes. So, parang yung lahat ng ibinubuhos natin sa buhay, aka ang ibinabayad natin sa buhay, ay palaging nasusuklian. Hindi man ngayon, laging babalik at may pagbalik. Laging may sukli. Laging may sukli. At pag minsan ang sukli ay mas malaki pa. Diba? Ang ganda. Wala akong masabi. Well, thank you for coming to my TED Talk this time. Yeah, pero wala lang. I'm just trying to imagine myself on your shoes. Parang as you were going through that whole process, that whole uncertainty. And like parang proof na, alam mo yun, parang yung nakikita ko in your story was that parang everything fell into place. Like, nagawa ng paraan. And like, connecting to the idea of bayad. Feeling ko, yung mga ginawang pagbabayad, yun nga, yung parang nabanggit mo na, nangyari siya like, in the past, not necessarily in that moment. And yung nangyari in that moment is like, tinanggap mo lang yung sukli. Yung sukli ng lahat ng mga binayad mo noon. Para, alam mo yung saying na you reap what you sow? Yes. Yeah? So parang you planted the seeds before way before nung eksenang yun. Yeah. And ito yung bayad and planting share that common ground. Yeah. Yeah. Ang ganda. Yeah. I'm so happy. Yung nakarating dito ng London. Irma, guys, buhay po tayo. Oh, RG, yes. Iba pa yung kwento yun nung dumating sa London, but that's for another episode. Oo. Pero yun ay napagtagumpayan mo as with like many things in your life. No doubt. Yeah. Ayun. So, paano tayo mag-move on from there? Hindi ko alam. Naglilinger pa ako doon sa kwento. Proseso, di ba? I didn't know that you taught in UP. I guess yun yung isa din sa mga na-realize ko, nagturo pala si Kulesh. Oo. Yun yung panahon na yun yung we're figuring our lives. Turo ko sa UPLB ng Humanities. So, Art Appreciation for, I think, a year. UPLB. I thought UPLB. So, for a year, yun, balikan ako nila. Mga estudyante ni Kulay dyan. Charot. Oo nga. Nakarating po tayo, kaya pa nawala ako sa eksena bigla.
nakarating po siya ng London. Oo. Yun. Ayan. So Ganda. mm. Ang Hindi, pero hirap sundan sige. nun. Ang Ang hirap hirap sundan ng sundan kwento. Hindi kasi yung kwento Totoo. mo, parang siya, ang ganda nung yung angle niya is more on, parang yun nga, yung mga binayad and then nasuklian. Mhm. Ako naman, ang kuha ko doon sa when we say bayad, parang I'm thinking more of, or I don't know, parang ang basa ko is more on the trade-offs nung mga bagay na, I guess for me, parang, okay, this is the price that you paid for the life you chose. Parang mas ganong drama. Mas ganon. Mm. Pwede rin naman. Which is another, Both valid. I don't know, which way is of another putting it. angle, diba? Yung idea of when you say yes to something, definitely, may mga bagay kang Nanonoan. hinihindian or parang in the process, you say no to. Mhm. Diba? Ayun. So, parang for me, well, I guess yung the fact na I decided to come back here. So, medyo magkaiba tayo ng kwento, no? Yung ikaw, parang, okay, you decided to, parang go on adventure elsewhere. Yes. Ako naman, parang after years of working in, in Manila, ganyan. So, nagkaroon tayo ng unexpected turn of events. And yung unexpected turn of events na yun ay nangyari noong COVID, noong pandemic. Na yung sakay ko ng bus nung panahon yun, Bus na ng buhay. nagla-lockdown, a few days before the lockdown, yung sakay pala na yun ay magiging permanenteng uwi. Ayun. So, yun yung version ko ng homecoming. Unexpected homecoming na hindi inaasahan na umuwi tayo. Yun, parang like 2020, it's 2025 now. So 5 years later, hindi na nga po tayo bumalik. Hindi na nga po tayo bumalik na Maynila. Ayun, nawili na Uprooted and replanted. nawili na si auntie. So yun, parang for me, yung I guess yung decision na yun took a while for me to parang accept and kind of admit, well, first to myself and to other people, na actually, of course, yung naging circumstances, the reason why I came home was totally unexpected, totally out of my control. Pero yung the fact na pinili kong magstay, parang that was like on me na. The decision on you, yeah. The decision was on me. Ayun, so, nandun ako sa laging, parang, how I decide is, I try to follow yung intuition ko. And like, parang I am always guided by, ano ba yung values or importante para sa akin. Alam mo yun, yung parang, okay, I have the job that I like, I want, gusto ko yung ginagawa ko, and then it pays well, I earn more than what I can spend, so bakit pa ako babalik? Alam mo yun, yung mga ganong factors. And then, yun nga, parang nandun ako sa sense na, parang feeling ko mas hiyang lang ako dito sa probinsya. Yes. Is that, I guess what I'm trying to say. Prom D. Totoong prom. Certified prom D. Yeah. Ina-accept na natin ang na yun. Aspeto na yun ng ating pagkatao. Charot. Yes. Pero yun, parang yung nabanggit ko kanina ba, parang it took a while for me to parang admit that to myself and to accept and like admit to other people na actually, I really like my life here. Parang I love my life here. Like, because of that decision I made to stay here, mas marami akong mga bagay na nagagawa. Ayun nga, may time tayong pumodcast, Di ba? I guess yun, for me, yung experience of like, yun nga, parang saying yes to this life. I admit na parang my life has never been like fuller. I mean, compared to before. And yun, parang yun yung mga na-realize ko now na
But of course, yun nga, parang it doesn't come with like, parang trade-offs. Ano ba, paano ko ba i-explain? Yung trade-off ay, dahil hindi ko pinili 'to, or yung buhay sa Maynila, or piniling mag-abroad. Kasi yan din yung laging mga Options natatanong din talaga sa mga oo, Pinoy, 'no? natatanong at saka lagi niyang tinatanong sa'kin kasi all of my mga kapatid ko, lahat sila ay nagwo-work abroad. And not only nagwo-work, but also dun na sila nakatira. So, laging tanong sa akin ay hindi ba ako susunod sa mga kuya ko doon Yes. somewhere. Well, I'm not closing my doors on it, pero hindi Hindi pa muna. siya hindi Wala pa muna dun yung or utak mo. oo, or hindi siya yung parang authentic for me right now. Tsaka yun nga 'di ba, parang the reason why we go abroad, iba-iba naman ang konteksto. So for you, ikaw Dahilan. meron kang pangarap, talagang minanifest mo yan sa universe na yan yung dream mo. Pero ako hindi kasi yun yung I don't know, hindi yun yung dream ko. And then like sa ibang mga kababayan natin na nag-a-abroad because of parang Survival. socio-economic reasons for survival, 'di ba? So meron kayong compelling reason to like uproot yourselves And and replant. like parang go somewhere else, 'di ba? And yun, parang search for greener pastures or why not, or whatnot elsewhere. Ako kasi parang wala akong compelling enough na reason to do so. That's why I feel like parang kagaya ng sinabi mo kanina, parang I am content. Yes, may Ayun. ganun no? May ganun. Yeah. This reminds me of your story reminded me of Arthur Brooks. Arthur Brooks Sino is yan? ano siya, happiness expert, professor sa Harvard. Na meron siyang sabi niya kasi parang ang lahat ng tao wants to, search for the happiness. Na parang 'di ba yun yung sinasabi mo. We have all other compelling reasons and ang feeling ko ang all bottom line is happiness. You want to feed your family, yes, to survive, but ultimately the most pleasurable part of it is happiness. At sinasabi ang argument niya ay ang happiness, ang problema daw, ang challenge daw sa mga tao, everyone wants to be happy. But what is happiness? Yeah. So isa sa mga research niya, he tried to define what happiness is. Tapos may 3 daw components yon. Enjoyment, satisfaction, and meaning. Enjoyment, yun yung literal na pleasure. Yun yung parang pag kumain ka ng Rodilla Siema cake, masarap, creamy, parang gano'n, soft, fluffy. Baka naman, Monica and Jet, charot. Sige, go, Rodilla Siema cake. Naman, 'di ba? Yun, that is like the apparent pleasure. Yun parang pag nakikipagtawanan ka sa kaibigan mo, yun parang feeling mo light ka, 'di ba? Yun, that's the enjoyment. So happiness is my part one third is that. The other second 2/3 of that is tama ba? Oh my God, math na to. Wag na tayo pumunta dun sa part na yun. Basta yung second, enjoyment. Yung second, pangalawa, satisfaction. Na parang whilst doing it, yun na nga yung sinasabi mo, may certain level of contentment. Sapat na. This is enough. Na parang you want for more but the current state is enough. And the last bit is meaning. Yung parang this connects to what you were saying, value. Na parang you're pursuing things because may kahulugan siya. Di ba? Ang ganda ng salitang kahulugan, no? Hulog. From the root word hulog, which means to drop. So what is, in English, ano yung bottom line? Saan siya babagsak? Saan siya huhulog? So bakit mo siya ginagawa? Kahulugan. At ang argument, very quickly, ang argument niya doon, karaniwan ang meaning o yung kahulugan, you find it when it is shared with other people. Yeah. That connects to the yung parang study din na ginawa ng Harvard. Nakarating na tayo sa Harvard. Hindi, yun. May parang study sila na ginawa on happiness din. Na it's like parang years of study, longitudinal study siya. Parang sometime in the 60s, 70s, meron silang mga ang tawag doon, mga research subjects na
okay, inumpisahan nilang i-follow yung life ng mga taong 'to throughout the span of their, life. Yun, as in hanggang from the time na, mga bata pa sila, not naman bata, parang siguro mga like mga young Yeah, adult, young yeah. adult ganyan, mga young professional up until the time na ayun tumanda sila like in 70s, 80s ganyan. Ayun, connecting to what you were saying na when it is shared, so yung happiness is most meaningful when it is shared. Because one of the findings of that study is, uh, yung greatest predictor daw of happiness is connection. Yung quality ng connections, quality ng relationships na Ganito, you ito, have. Oo. Ayan. ito, Oo, masaya ka yun ba din? parang joke. Hindi sure. Hindi, yeah, exactly, 'di Yeah. ba? So yung ganito, yung meron kang strong, like hindi siya, it's not about like the parang the quantity, but the quality of like the relationships you have, the connections that you have with people. Ayun. So ang ganda lang niya. And I feel Hmm, like I guess just to go back dun sa story na shine-share ko, nandun din ako ngayon sa because I have more parang ano ba, dahil hindi na ako stress bandwidth. sa mga Yeah, you have oo, hindi na ako stress sa space. buhay Maynila. Mas may parang ano na ako, parang headspace, mas may bandwidth ako. And yun, parang to make space for these connections na Mhm. admittedly ako parang nung when I was yun, younger, admittedly parang I was doing fine in other All areas of my life. aspects. Pero yung Mhm. relationships, yung connections, that was, I needed, At the parang bottom ano of the ba, list. oo, parang at the bottom of the list. Dun ako hindi okay nung mga panahong Mhm. yun. And I'm just happy now na parang yes, slowly I'm trying to, parang reconnect, and ayun, parang I'm trying to go back dun sa ano, parang yung self ko din. I mentioned din before na one of like my parang values din pala as a person is yung connection. So parang Mhm. it's sort of, ang cheesy sabihin, pero yung it was a journey all along na babalik ka dun sa kung ano yung totoo. Ayun. Mhm. So, and I feel that, It's authentic to you. yeah, authentically and walang halong eme. Ayan. So, baka yung mga listeners natin ay nagki-cringe sa ating mga Oo, sa language mga and tito, all. Pero, tita. pero ayun, I honestly feel that na I feel more connected now. But of course, parang yung aspect na yun of life is something that I'm still trying to ano, parang get better at. But Mhm. I feel like parang I'm doing the work. Mas nandun na tayo compared before. Yeah. I think it's just also like, your past experiences enable you to reach this point where you realize that relationships or your connections is equally important as the other, sabi nila, glass balls that you juggle, 'di ba? Kasi Yeah. 'di ba parang alam mo ba yung 5 glass balls? Hindi ko na nga alam kung ano yun, eh. Parang Yung parang work, oo. career, family, something like that. Na parang you can't hold them all. You Mm. always juggle the 5 glass balls. Sometimes you have to drop some of them. And I think nasa point na na-drop mo na siya, so na-realize mo na other things, is the other things are easier when it's not when the relationship glass ball is in your hands. Yeah, actually may parang other version ng story na yan, hindi ko lang alam kung accurate 'to, na yung parang yung mga balls about work, about I don't know, ano pa ba yung iba? Meron pa yung version na ano, Career, ay yan yung rubber. uh, Parang 'pag na ano mo, kapag na-drop mo, parang it bounces back. Pero may mga klase ng ah, balls na or glass balls na mas precious, na mas ano ba yun, parang mas ang ganda. importante, 'di ba? So, yun. So, pero yun nga, yung mga balls that are made of glass, yun yung mga 'pag nag-break, mahirap ng puwede mo namang i-glue, Pero masasaktan dikit-dikitin mo, ka, masasaktan ka. But it's not it's magkakasugat. it's not going to be the same again, 'di ba, kapag Yeah. nag-break siya.
Ayun, so parang something to think about. Ano ba yung mga bagay Definitely. na ano ba yung mga bagay na, willing tayong bayaran, yung mga bagay na importante sa'tin. Na kahit okey, i-drop natin yung ibang balls, pero kung ano yung totoo for us, yeah, we hold on to what's true, we hold on to what's important. But then again, we can also look at, okey, yung mga bagay na pinili natin, kagaya ng naging kuwento ni Kulay, it like brought parang so many things din into our lives. In other words, marami rin tayong na-gain because Mhm. of like the choices we made. For me, ang na-gain ko sa choice na ginawa ko ay 8 hours of sleep. Yun na yun. Anong na-gain mo sa mga choices mo? 8 hours of sleep. And I think isa sa mga lesson na maaaring makuha rito is 'pag nagbabayad tayo, 'pag minsan, oo, dapat na hinihingi natin yung mga sukli at kapalit. Pero may mga bayad na Mhm. ibinibigay natin para sa future self natin or para sa ibang tao. Hmm. Yeah. And like that's the perfect wrap up to segue sa ating Sa feeling ko ating mga marami tayong babaunin from this episode. tama Yeah. yan. I totally agree. At dahil diyan, anong It's the pabaon time. natin? Ito It's ito the na time. Oo. yes. Bilang pasasalamat sa isa na namang pagsama sa aming pag-uwi sa pagbiyahe ay ang Mhm. aming mga pabaon. At At ang ang pabaon natin ay ang pabaon ko ay ₱10. Yes. bakit ang liit? Baka yes Charot. naman ako. Ang liit Oo naman ng nga, ang liit. ₱10. Oo nga. Hindi pa umabot sa ₱13 Bayad. na na ₱13 na pamasahe. Oh, Napili ko na yung o 10 sige. kasi it's a whole, 'di ba? Buo. Yan. Oh, sige. So, Sige, G. ₱10 dahil ₱4 para sa pagtitiwala sa universo at pagkakataon, ₱2 para sa sipag at tiyaga, piso para sa pagbuo ng mga koneksyon at relasyon, ₱2 para sa kumpiyansa sa sarili, at piso para sa pagmuni-muni. ₱10 ba yun o 11? Pareho tayo. ₱10 ba yun? Teka, hindi ko binilang. Pero sige. Yun. Basta yun ang iwan ko sa Sige, inyo, sige. barya. Oo. Mag-react na lang po kayo 'pag mali yung math. Mm. Kasi hindi ko rin Fine binilang, arts eh. po kasi ako, wala po kaming math. Hindi ko Logic lang. kinenta. Yeah. Ako naman ang pabaon ko ay sige, before ako pumunta dun sa actual pabaon, may na-realize ako, kapatid. Wow, parang Hmm. pa-suspense pa, eh, 'no? Nung huli akong umuwi, galing dun sa office namin sa Makati, na-realize ko na meron palang 2 rounds ng pagbabayad sa bus. Mhm. So, yung first round, kaya matagal. Kaya kapag na-experience mo ba yung 'di ba, yung parang ang Mm. tagal niyong Binigyan ka na ng tagal ticket tapos parang oo, or parang ang hmm, tagal, hindi ka makatulog pag-akyat mo ng oo. bus kasi gusto mo na matulog, 'di ba? Pero hindi ka Mm. makatulog kasi number 1 wala ka pang ticket, number 2 hindi Hindi pa ka pa nagbabayad. nagbabayad. Ayun, so Mhm. going back, yun nga, so may 2 rounds pala ng bago ka makapagbayad. Number 1 ay yung first round nung konduktor na bibigyan niya kayo ng tig-iisang ticket. That's Mhm. 1. So mga ano na yun, pagpunuan, mga kakain na yun ng mga 15-20 minutes. Aha. Tapos siyempre antok na antok ka na. Pero hindi ka pa rin makakatulog kasi hindi ka pa bayad. So ito na Mm. nga, so magra-rounds ulit yung konduktor para Aha. kolektahin yung bayad. Ayun. Yun. So ang pabaon ko, wow, ang haba nung kuwento, pero ang pabaon ko ay relo, ayan. So Para sa relo, panahon at para sa paghihintay. panahon, para sa oras, may mga period, ano ba Tagalog sa period? May mga panahon or yun nga, panahon na Pagkakataon. pagkakataon na nag-iintay, and nandun yung
panahon na magbabayad ka, and darating yung panahon na masusuklian ka. So just trust na yung sukli ay darating. Oo. Ayun, yun lang. At ang bigat. Ayun, dahil dyan, trust ay oo. sukli ay darating, basta ang challenge ay laging magbayad. Yes, oo. Huwag magwa 1, 2, 3. Okay? At dahil dyan, follow us on our socials. Socials, Homebound the Podcast. On and Facebook of course, and Instagram. On Facebook and Instagram. And then we also do have a website. It's called homeboundthepodcast.com. Yan, so marami kaming mga free stuff na pwede niyong i-download doon. Ayun, check it out to see for yourself ano ba yung mga channelin na yan. Yes. At of course, listen to us here on Spotify at Homebound with Dane and Kulay. And yung mga episode na ina-upload namin dito ay will also be available on YouTube. Yeah? Yes. Ang ganda nun, sis. Ang ganda ng pagkakasama mo. Kasing ganda nung mini playlist, Spotify playlist na ating inihanda. Kagaya ng ating tradisyon ay ang pag-iiwan kasama ng ating mga pabaon ay ang extra papabaon, ang mini Spotify playlist. Yes, ang complimentary to the ng episode. Yeah, ang title ng playlist natin is the same as the title of this episode, which is Bayad Po. So ano ba ang ating babasahin? Mga katagang iiwan sa ating mga listeners. Mula sa pambihirang Ben and Ben, ang kataga ay, mga batikos, wag nang diringgin. Pakawalan lang yan sa hangin. Bukas ay malapit na ring dumating. Lumaban ka pa rin. Balikan kung bakit ba nagsimula bago mo sabihin na ayaw mo na. Huwag mong sosolohin, di ka mag-isa, ikaw pa rin ang susi sa pinto ng iyong tadhana. Tananan, tanan, tanan. Right, cut! Sa paglalakbay sa buhay at kailangan mong kasabay, mga kaigang aabay na ilabas ang liwanag na taglay. This is Homebound with Dane and Kulay.